Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. So ito po nandito na. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon. Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon. Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway. Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga. Ano nangyari? Sumimplang po talaga. Lahat kami nasakay. Ako sir, ambulance driver ako. Ambulance driver? Oh, Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalogan to Tacloban. Meron po na-experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya. dahil hindi na umabot. Nag-bleeding dahil nga sa malubak. Hindi namin namalayan na patay na pala. Oo. Kasi President, papakita ko lang ho sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na lahat. Makapal yung semento. Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days. These are Ganito the na po tayo. reinforcements. Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito. Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe. Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami nung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:08 sa aga. Sa Western Visayas, Panay Island, na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod mo gid sa maasim watershed. Pinaka-purpose nila ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the Department of I am Health. again standing up. Mapiktahan ang ila freedom of expression. Office of Civil Defense naman po. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, syudad kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Ding kaman gabahin sang kalibutan, nagahatag kami sang katahuran. Mayong aga, good morning sa inyong tanan. Welcome sa isa naman edisyon sang pagpangalagad sang programa Balita, Issue kag Iban pa. Adlaw kita mga biyan karon sa Martes, Hunyo 30, tuig 2026. Di mga biyan ang ikalima kag katapusan nga Martes karon nga bulan sang Hunyo tuig 2026. Di man ang katapusan nga adlaw sang bulan sang Hunyo. Was nga adlaw mga biyan sug alawon naton ang 11 kung imbukada nga adlaw sang bulan sang Hulyo. Now, kasan ulang kita nag-sugalaw sa Hunyo 1. And here we are mga biyan. Say goodbye na
sa bulan sang Hunyo. Sa kinahanglan may gopod ninyo tubtob alas 9:55 subong iyang aga. Ako ang inyong alagad JP Herbas. Sa aton mga sukitag palamati all over Western Visayas, probinsya sa Baclan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, kag subong man sa mga kultura naton sa Negros Occidental, ayad-ayad ga aga sa inyong tanan. Ginatamyaw man naton sang isa ka mayad-ayad nga aga ang tanan nga mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad nga nagaupod sa aton nga pagpakaragad pinaagi online. Ang palatuntunan, balita, issue, kag iban pa sa Ranga Mabatian Live sa 585 kHz sa lisuan sang inyong radyo. Subong man sa aton nga official Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo. Abian, as mentioned earlier, today is the last day of June. Kaga we all know mga biyan, ang bulan sang Hunyo, ginakabig nga Pride Month. Kag sa pagtakop sang Pride Month mga biyan, hangin ko pod naton sa aton nga pagpakalagad ang ginhingadlan nga SOGI SC Ambassador 2026 sa gitiwat nga pa-indis-indis sa Office of the LGBT Affairs sang Iloilo City Government. Nasa nga nagligad nga mga edisyon mga biyan, nangin kabahin man sa aton mga bisita. Ilalahon naton dugang ang ginhingadlan nga SOGI SC Ambassador 2026 na si Mex MJ Baisa. Ibaloon nato ng iya nangin istorya kung ano bala ang iya sininabatsagan after being named as this year's SOGI Ambassador. Ang iya sining nga mga plano, ang iya sining nga mga panugyan sa komunidad. Ibaloon naton mga biyan sa indigid lamang madugay. Pero antes kita magkuha sa pila ka mga sabat halin sa iya, magpakig-angot anay kita mga abyan sa Pag-asa Iloilo. Kamusta naton ang panyempo sa mga adlaw sang Martes? Mangin maulanon bala liwat ang adlaw sang Martes? At kamusta naton ang ginabantayan mga abyan nga low pressure area na ginamonitor sang DOST Pag-asa. Oras sa Radyo Pilipinas, 9:13 in the morning. Kaupo natin mga biyan sa piyak kalinya to give us the latest update from Pag-asa. We have Ma'am Dinor Silvestre. Ma'am Dinor, good morning. Hi, hello, good morning. Muna yung atong latest weather update para sa karon nga adlaw sa Tuesday, June 30, 2026. As of 3 a.m. kaginang agang, gina-monitor natin nga low pressure area ay gina-estimate natin base sa mga available nga data. Nangyara siya sa may coastal waters of San Pascual, Masbate. Ang ini nga LPA ay may high chance nga maga-develop into a tropical depression o bagyo within the next 24 hours. Samtang southwest monsoon ang nag-aapekto sa may Palawan. Dili naman sa Western Visayas ay mag-experience kata sa magalumon ng kalangatan na may mga lapta-lapta mga pag-ulan pangalatog panag-oob dugas ng LPA. Makasarangan tubtub makusog naman ang hangin natin nga magahalin sa direksyon southwest nga magadalas ang makasarangan tubtub mabalod nga kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 25 to 30 degrees Celsius. Ang adlaw na butla kag alas 5:31 sang aga kag magatunod ini alas 6:13 karon sa hapon. Kag muna yung atong latest weather update halin diri sa may Iloilo Doppler Radio Station. Ako si Lenore Silvestre, madamo gid nga. Salamat. Ma'am Lenore, ma'am, ang ining low pressure area karon nga ginabantayan gabay tendency nga mangin isa ka bagyo. Ano ka baskog ini ma'am pananglit nga mangin isa ka bagyo kag to be specific ma'am, ano ang mangin epekto sini diri sa aton lugar sa Western Visayas? Well, ang ini sir nga LPA sir no, ang
posible siya nga mangin isa ka bagyo once ara na siya sa may West Philippine Sea, sir. So, and then ang iyang intensity possible TD to TS, sir. So, posible siya nga makadala sa mga pag-ulan-ulan diri sa aton, sir, hasta Thursday. Ayun. Pero ma'am, right now ba ma'am, matumod naton ang posibilidad nga may iga pahamtang or iga pa gwa nga typhoon signal warning diri sa aton iyang rehiyon? Well, as of now naman, sir, wala pa man kita, sir, issue one, sir. Pero, ano lang, mag-monitor lang kita, sir, kay ang ining LPA, posible man nga, malapit lang siya didaan sa aton, sir, eh. Mm. Nga, ano, so, ang iya rain bands or ang iya draft or magatama agad diri sa I see. I ask you that question, ma'am, no? Kiti balantaman nga halos kada adlaw may mga kuturan kita nga kinahanglan nga magbiyahe by reason of work or pinagi sa pila ka mga rason. May we know how likely, ma'am, nga mangin mabudlay ang pagbiyahe sa aton sini nga kadagatan? Well, sa sugod do karon, sir, hasta mag-Thursday, sir, ay posible nga mangin moderate to strong ang aton nga hangin, kag moderate to rough naman ang aton nga coastal water condition. So medyo makusog ang hangin kag mabalod ang aton nga kadagatan, sir. Ayun, it means, ma'am, nga daw hindi siya advisable right now, no, until tomorrow na magpalawod ana nga aton sini nga mga mangingisda, especially ang mga may magagmay nga sakayan pandagat. Yes, sir, most likely na ang ilang mga gagmay mga bangka, sir. Ayun. Ang imo sini, ma'am, nga panugyan before ka namon na buyan, Ma'am Leonor. Ang ano lang kita, mag-monitor lang kita sa ating nga weather update, kag ano lang kita, maghalong lang kita per make, magdala kita sang payong, kag ang mga gagmayng mga motor bangka, if possible, hindi lang tani kita magpalawod. Ayun. Ma'am Leonor, for your time and information in hatag sa Radyo Pilipinas, madamo nga salamat kag padayon. Welcome, sir, kag maayong aga sa inyo sa liwat. There you have it, mga biyan, latest update sa lakat sang panahon gidulong sa aton sang Pag-asa Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Alas 9:18 na sa aga. Mga biyan, sa aton nga pagpanumbalik, pakig ang auto na nato na aton bisita of the day, si Soji SC Ambassador 2026, Mex MJ Baisa sang Kabatuan. Di kagiban pang impormasyon agkatapos lamang sang malipot nga pahanumdum. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Maging fuel efficient. Panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Isang gabi, pauwi na sina Daisy at Eric galing sa sine. Eric, saan pa tayo pupunta? Gabi na. Umuwi na tayo. Ha? Bakit? Anniversary natin ngayon. Tsaka sundali lang naman tayo sa motel eh. Ang kulit mo naman eh. Sinasabi ko na sa'yo na hindi pa ako handang makipag-sex. Tsaka paano kung mabuntis ako? Sus naman ho, ako bahala. Sumama ka na sa akin. Kung mahal mo ko, patutunayan mo. Anong gagawin ko? Mahal ko siya, pero ayoko pa talaga eh. Basta. Ano? Halika na.
Sabi ko na sa'yo, akong bahala. Eric, saka na lang natin gawin to. Palagay ko, hindi pa talaga itong tamang panahon. At kung ako naman ang mahal mo, makapaghihintay ka, di ba? Isipin ang kapakanan, iplano ang kinabukasan, abutin ang ninanais, hindi kailangang magtiis. Isang mapagpalayang mensahe hatid sa inyo ng Sentrong Sigla, Angat Pinoy 2004 at ng himpilang ito sa pakikipag-ugnayan sa Women's Media Circle Foundation. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:21 na sa aga sa gihapon nagapamatika mo sa pagpangalagad sa programa Balita, Issue kag Iban pa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Yun mga biyan, as mentioned earlier, as we end the celebration of the National Pride Month, mapakigangutan naton sa aton nga pagpangalagad subong iya nga aga ang ginhingadlan nga SOGIE SC Ambassador 2026 gikan sa Banwa sang Kabatuan and the first ever SOGIE SC Ambassador from the province of Iloilo, si Mex MJ Baisa. Kaupo naton subong via Zoom si Mex MJ. Mex MJ, good morning and welcome back sa pagpangalagad sa programa Balita, Issue kag Iban pa. So maayong aga po, no? So malamigon nga aga, people of diverse SOGIE SC. Ako si MJ Baisa and I'm from the municipality at the heart of Panay, Cabatuan. And thank you so much, good po, no, sir, for inviting me in this program. And madamo nga salamat. Ayun, I stand corrected. It's Baisa. Mex MJ, ang imo sining feeling kiti for the first time nakuha sang taga-probinsya sang Iloilo ang corona, kumbaga, no, sa SOGIE SC Ambassador. Kag ikaw mismo ang ginhingadlan nga labing una nga SOGIE SC Ambassador outside of Iloilo City. Ano ang imo sining nga nabatyagan nga among the candidates, ikaw gid ang nakakuha sa sining nga pagkilala? So I am very, very proud yun po, no, sir, nga nabitbit ko ang amon nga Banwa into a bigger platform sa SOGIE SC Ambassador, bringing the pride and the diverse culture of Cabatuan po, sir. And super sadya po ako kay even though during 27, we are also having our first ever Pride March, no, sa amon nga municipality. Ang akon nga mga friends, ang akon nga mga kaupod sa akon organization sa Magentas, Cabatuan, no, nagtan-aw gid po sila sang live supporting me via the live broadcast po sa Office of the LGBT Affairs. More than the pleasure, ang ining kadalagan, ining pagkilala carries a pressure. Ano naman ang emotion ng patsagan kiti people are looking at you nga subong isa ka ehemplo kumbaga sa pagduso sa mga kinamatarong edukasyon kagiban pa nga mga bagay may kang tanan sa mga katapo sang LGBTQIA+. It is also as what you've mentioned, sir, no, bit ugid ang pressure, pero opportunity ni siya sa amon nga hindi lang po maglibot sa Iloilo City ang oportunidad ng mga caravans na may area kita no mapaabot ni siya naton sa province, especially to sa amon nga Banwa po, no. And gid po ako, nagapasalamat gid po ako kay they are looking up to me as a representation po sang isa ka ehemplo gani kung paano maging isa ka ambassador. And I hope to fill the shoes po, no, kay ang amon to daan nga SOGIE SC Ambassador, hindi lang to siya isa ka adlaw nga pageant. It did actually took us time, no? And we were not just, of course, trained by the Office of the LGBTQIA+ Affairs, but also transformed to reach the grassroots po and make sure nga kada pumuluyo sang Iloilo makabaton sang pagpalangga kag sang bugal nga ginatawag sang Iloilo. Mex MJ, people witnessed your crowning moment. No? Nasaksihan nila kung paano ginkoronahan si teacher MJ Baisa. But pila lang ang nakasaksi kumbaga sang inyong inagyan nga kabudlayan. Can you share with us ano bala kabudlay ang inyo sining journey
antes mo nakuha ang ining kadalagan nga mangin SOGI SC Ambassador 2026? Yes po, no. Bali po, we had several activities prior po sa amon nga events ang 27. So may area po kami press presentation, may mga SOGI boot camps po kami nga gintukod sa Office of the LGBT Affairs para po mas mapabaskog namon ang amon nga advocacy, mga platforms namon kag damo po kami mga activities nga nagkadto kami sa mga different nga mga public spaces, nagstorya kami about SOGI Talk. So sa amon po nakaabot kami sa may may Mandurriao Market po, no, didto naghalubilo gid kami sa tawo, sa ilang paintindi sa ilang ang SOGI SC hindi lang po siya para sa LGBTQIA+ community, but of course of the entire society po, nga bawat isa sa aton may kinaiya nga SOGI SC kag dapat po nato na siya intindihan para nga mapalapnag naton sa ila bala ang kinalain-lain nga may area kita. Of course maintindihan nila nga bisan sino man kita, bisan ano man maging gusto naton sa kabuhi, deserving kita nga matrato sang sakto kag mahatagan sang sakto nga proteksyon. Aside sa inyo sining journey bilang mga kandidata, no, sa SOGI SC Ambassador 2026, wala man nasaksihan sang tanan ang imo sining journey, no, of coming out, no, kag kung paano ka ginhakos sang komunidad, sang imo sining pamilya, sang komunidad sa Kabatuan. Pwede mo ba na masaysay sa aton na Max MJ kung paano nagsugod ini tanan? Ay, yes po, no. Actually, nagapasalamat gid ako nga ang akon iloy, si mama, no, gin-shower ako with so much nga pagpalangga halin gid ya sang gamay ko. Wala sang judgment, wala sang pagpamangkot nga daw kalain sa akon magiho compared sa iban nga kabataan. And because of that po, no, na-share ko na siya sa palibot ko. Ang pagpalangga ang ginhatag sa akon iloy, napalapnag ko man siya sa palibot. And then with that po, encourage ako nga mag-join sa amon nga Reyna ng Kabatuan 2025. Kag didto po nakita ko gid kung gaano ka suportado ang akon pamilya, most especially si mama. Didto gid siya every time ang practice ako, ginabuligan niya ako kagabihon, nag-practice ang akon rampa, nag-practice ang akon Q&A. Tapos si papa ko man po, no, during my coronation, nagsaka gid po siya sa babaw stage. Ginkupan niya gid po ako during koronahan ako sa Reyna ng Kabatuan. Kag with that opportunity po, mas naka-immerse ako sa amon komunidad, mas nakilala ko lang ang mga lain-lain nga mga LGBTQIA+ members nga may area kami, nabatian po ang mga istorya nila, kag nabalaan po ang mga ginaagyan nila. Amo na po ang gibit-bit ko sang nag-join ako sa SOGI SC Ambassador. Kag amo gid na po ang advokasya nga ginabato ko during the entire competition, and with the opportunity nga ginhatag sa akon bilang ambassador ko, igapadayon ko na siya until the end of time. Mix MJ, no, kung pamatian nato ng imo nga sabat recently, no, daw kahapos, no, kay tungod nga ginbaton ka, suportado ka, ginpalangga ka sa iyong pamilya for who you are. But sa pihak sini, may mga kabudlayan man bala or may mga diskriminasyon man bala nga ginatubang si Max MJ halin sa iban nga tawo nga wala pa lubos nakakilala sa imo? Yes po, definitely may area gid na siya po. Ang mas masakit na abi kong case, sir, nagahalin na siya sa mga tawo ba nga wala nakakilala sa imo, wala nakabalo sa mga inagyan mo. Kay bisan ako suportado ko sang pamilya, ako palangga ako sang bilog ko nga pamilya, hindi man sila ang permi kung maupod. May mga opportunity case nga duwa-duwa ako nga kuhaon kay base bala nga hindi ni siya para sa akon, kay agi ako, kay trans ako. Hindi ni siya guro ako mabaton di kay lain ang gina-expect nila nga maging itsura ko compared sa dapat nga maging itsura ko. Isa na siya sa mga kabudlayan nga nabaton ko. Kag may area gid ako abi nga mga tawo sa palibot nga nagahambal nga, "Ay MJ, ano ka ang pakatadlong ka sa sunod kay maestro daan ang gintapusan mo."
ang ano lang na pagunting ka sa sunod kay ma-okay naman. Amo nang ginahambal nila sa akon nga as if bala sir nga do hindi ko ni siya kinatawo nga like do gin-isipan ko lang ni siya overnight nga mag-amo ni um amo ni siyang akon dan identity kag amo ni siyang akon nga ginapakita sa ibang nga tao nga may choices kami sa kung ano man ang gusto naman as long as wala kami nagatapak sa ibang nga tao. And of course, nag-spread kami kindness and love to those people around us po. Kag isa gid ni siya sa ginabato kuno nga dapat mapahibalo naton sa aton komunidad, sa aton syudad ang SOGSC education. Kay hindi lang man ako ang isa nga tawo nga naging apektuhan na naapektuhan si Mr. Amba ko gani na immerse ako sa community. So nakita ko gid po ang mga stories, ay nabatian ko mga stories, nakita ko ang mang inagyan nila kag amo gid na akong naga-fuel sa akon nga mas mapasungkad ang pagtudlo sang SOGSC education para malikawan naton ba ang discrimination, judgment without even knowing the full story po. I'm interested to know paano mo ini siya ginaatubang Max MJ in a certain nga mga situation nga harap-harapan ka ginahambala no, as you've mentioned kinahanglan mo nga magbag-o, magpagunting, magpakalalaki kay ti maestro ka no. How do you reply or how do you deal with the situation ka Max MJ? Ay ako po sir nagaginhawa gid po ako danay dalom no kay parang hindi kita makabuya sa mga tinaga nga hinulsula naton sir. Ako ya abi nagapati gid ako yang ang mga pamangkutanon nga ni case ang mga ginapanghambal nila it is rooted not because of hate po nga mga akig sila sa imo or hindi kanila gusto kisa naga-root ni siya po sa kakulangan ng sang pag-intindi. And so ako ya ginapungkuan ko ginastorya ko sang tawhay po sir kay hindi man ang pinaka the bravest thing that we can do sir no is to not win arguments sa mga amo ni klase sang sitwasyon but of course to help them see and help them understand empathize with us po nga ang journey namon nga ni hindi lang ni siya journey nga naga-take us overnight but it's a journey of a lifetime po and if we have a choice lang po gani puro no i-ano ni siya namon every time nga nga magwa kami ibutang namon di sa amon nga lawas nga amo ako ni choice ko ini kag tani respeto ko nyo man ini sir. So isa gid ya sa ako nga ginaubra every time nga may experience ko nga mo nga situation of course ginhawa sang madalom kag buligan magintindi. Kay nga ang mga amo nga mga tawo no hindi man nga gusto ni nila hambalon kay akit sila sa ato na mo na gani. But of course, let's help them understand man the differences that occurs in our society. Kay kita bilang Pilipino, culturally accepting na kita daan sa mga different cultures, different identities nga may ara sa aton bilang isa ka Pilipino. Kag dapat i-bridge nato na ang mga values nga nano sa modern society. Kay kitang mga Pilipino, mapagpinalanggaon gid kita, kapin pa kita nga mga Ilonggo. Ayun. Max MJ, no, your story isn't isolated. Madamo sa mga kauturan naton nga nagaatubang sang kasubong pagkabalaka, pagduha-duha, kaangay sang imo mga inagyan kag sang imo mga nangin kakilala. May mga mensahe kabala Max MJ sa mga kauturan naton who are still struggling to disclose the real identity. Yes po, no. So, ang isa, gid sa ginahambal ko lang even though hindi pa ikaw ready nga magpakita kung sino ka, okay lang na siya. Isipon mo lang gid nga wala sang sala sa imo. Paratas kita di nga tawo and no one should ever have to beg, no. Para hindi ka dapat nga mag-beg para lang palanggaon, para lang nga maintindihan kanila, no. Imo na yang right lang nga palanggaon maproteksyonan kag of course mabaton sang sosyedad no balaan man naton nga medyo mabudlay na siya maabot pero lang ga amat-amat lang maabot gid tada madamo kita subong sa mga tawo nga nagasuporta sa aton kag kung kinahanglan mo sa mga tawo nga mapalapitan
ari lang kami di, may ari ang Iloilo City, sang Office of the LGBTQIA+ Affairs, isa sa mga pinakauna nga opisina nga may area kita sa may bilog Pilipinas, no. Pagmanami ni siya gay may access ang aton nga LGBTQIA+ community sa government, kag may access man kita para makalabot sa mas madamo nga tawo. Kag lang nga wala sang sala sa imo. Tandaan mo na, you are already enough, okay? XMJ, you're being confident, you're being comfortable sa kung ano ikaw, kag kung sino ikaw, matrace naton sa acceptance ng imo sining pamilya, kag sa suporta sang imo sining mga peers o kung sang imo nga komunidad. Considering that impact, no, ano naman ang mensahe nimo sa mga ginikanan kag sa mga tawo nga nagpamati subong nga nagaatubang sa sining nga mga sitwasyon kung sa diin may kilala, may bata, may abyan nga isa ka miyembro sang LGBTQIA. Okay. Yes po, sir. I actually made a post about it, no, during Pride Month. Like last week po, nag-post ako ni reminiscing the moment nga si Papa ko nagsaka sa babaw stage. Ay isa lang po mamba ko sa tanan ng mga ginikanan sa kung sino man da po nga may kakilala nga LGBT QIA+ members, no. Okay lang man na siya nga hindi mo siya mabaton sa una or hindi mo siya ginmabaton as a person. Pero ang respeto hindi na siya optional po. Ginahatag na siya naton sa kada isa nga tawo nga may area sa sosyudad. Kag kung hindi naton siya mabaton, hindi lang naton siya pagambalan sang masakit nga tinaga. Kidaan ang mga experiences, ang mga naangyan niya tama na para sa iya. Hindi na naton pagdugangan ano. Kag of course, if kaya naton nga maghambal sa mga encouraging words sa aton mga kabataan, even though ang simple nga proud ko sa imo na or ari lang ko di sa imo na okay na siya para mabatian sing isa ka queer nga bata sa isa ka LGBTQIA+ nga bata nga para sa amon. So, ang balaan namon ng pagbaton, wala na siya nagakatabo lang sa isa ka gabi or sa pila man da kasi minimanang inupdanay nyo. Pero ikaw bilang isa ka ginikanan, balaan mo nga sa pinakadalom sang imo nga tagipusoon, palangga mo ng bata mo nga bisan ano man ang matabo. So tani no, ang pagpalangga ang mga na, mapakita mo sa iya kay kinahanglan niya na gid na. Kinahanglan niya na kay damo nga tawo ang nagahambal sa iya nga sala sa nga magbag-o na sa kita nga kamo nga mga ginikanan namon, kamo lang gid ang mga strength nga makahatag sa amon, kag kamo lang gid ang makahatag sang respeto una-una sa tanan. Kag if may area man po nga mga ginikanan da nga hindi man nila mabato ng ilang kabataan, respeto na lang gidya po sa ilang nga desisyon, kag pagpadayon lang po naton ang pagsuporta sa ila bisan maging sino man sila. Yun, in other words of saying that while one has option not to accept, pero wala sila ya option kung tani nga i-disrespect ang isa ka desisyon, regardless kung gusto niya iya mangin babayi, gusto niya iya mangin lalaki, or kung ano man ang iya sining gender identity. Max MJ, no, balik kita sa imo sining katungdanan bilang bag-o nga SOGSC Ambassador 2026. Ano na ang imo masunod nga plano bilang tigbaton kag tag-uyat sang sining titulo? Yes po. Nagapasalamat yun ako danay una-una sa mga fellow candidates ko, no, kay even though naging koronahan na ang top 5 ginhatagan na kami sa placement namon, makita ko gyapon nga todo suporta sila sa para mapa-make sure namon nga ang amon advocacy ma-put into actions po, no. In the following weeks po, maano pa kami, maga-istorya pa kami with the Office of the LGBTQIA+ Affairs sa amon nga mga platform or mga advocacy nga i-put into action sa bilog nga Iloilo po, no. Pero what you could expect from me, of course, is ang akon gid nga core, ang akon nga root sa pagbato or pag-intra sa SOGSC Ambassador, and of course that is to provide SOGSC education in casual conversations. Ginasugudan ko na ni siya daan niya, sir. Ako sa mga casual conversations, pagstorya ko sa mga amiga ko,
sa tawo sa palibot ko, nagasugod na ako daan pakilala sa ila sang terminolohiya sang SOGSC. Kag kita tanan no, masugudan na siya naton. Nagaplano man kami in the future to conduct caravans, not just citywide but also to reach the province as well. And also nagaplano man kami to encourage the use of our social media platform. Isa sa pinaka mga powerful platforms na may-ari kita subong. And in the future no, ginatahi pa namon ang mga magasunod namon nga mga steps. No, sumatok pa kami with the Office of the LGBTQIA+ Affairs with our heads po MX Gab Umadhay. And we are really looking forward po no for the progress of Iloilo, not just as a city but the entire Iloilo City as a whole po. I mean Iloilo as a whole. Max MJ, patapos na ang Hunyo, patapos na ang Pride Month, but the fight for safe spaces kag sa gender inclusive nga society doesn't end here. Ano ang imo naman nga mensahe sa aton sini nga mga tagpalamati subong iyang aga? Yes po, no. So tani, since pa-end na po ang June, ang Pride Month naton, hindi lang po naton is celebrate ang LGBTQIA+ community or ang diversity nga may ara sa atong sosyedad in celebrations like this during Pride Fiesta or during Pride Month, but also the entire year po, no. Kay ang mga stories, ang mga inagyan sa mga tawo nga ni wala ni siya naga-end sa isa lang ka bulan. Habang may isa ka bata nga agi nga ginakulbaan, may isa ka tumboy nga gina-deny sa opportunity nga makaubra, may isa ka transgender nga ginasakit or ginapatay, magabato kita. So padayon kita sa aton nga protesta, padayon kita sa pagsulong sang equality, protection for all, despite who you are and who you choose to be. Because SOGSC is not just about the LGBTQIA+ community, but the entire society as a whole. So, isulod din na siya natin sa aton mga ulo. Lastly, before I throw the last and final question, Max MJ, before, for sure you are not alone in this journey. Madamo sa mga tawo, organisasyon nga nagbulig sa imo nga madabot ang kadalagan nga mangin SOGSC ambassador. May mga luyag ka ba na pasalamatan, Max MJ? Yes po, sobrang damo gidya po no. So una-una sa tanan, ginapasalamatan ko si Mama, naga super suporta sa akon. Kag sa mga sa Magentas Kabatuan, isa sa mga nag-push sa akon nga mag-join diri kay Sir J. Palmon, ang isa ka chat kaya gidang nagpabago sa kabuhi ko no. Ang SOGSC fellow candidates ko nga ma-ambassadors, ang Office of the LGBTQIA+ Affairs, Mix Gab Umadhay, Nong Kin Gomer, si Ate Denver, no? Sir JM, Ate Pasky, and also mga friends ko, ang mga nag-sponsor man sa akon, kay super lawig sang amon nga mga activities, nangayo gid ako pulig sa ila, ara sinong Gerald, sinang MC, si Mami Francis, si Tita ko Neknek, si Nang Queen, si Nini Morina, si To Angelo, ara man po ang si Carl Vincent Trevillo ang nag-sponsor sang akon nga formal wear nga tama kanami. And also ang mga friends ko, mga supporters ko nga nagkadto during my events, during 27, kay Wayne, boss, shout out. And sa tanan nga nagapalangga sa akon and for the causes that I am wholeheartedly fighting for. And lastly, Max MJ, ang imo sini nga closing statement o kung mabilin nga mensahe sa tanang mga tagpalamati sa nga programa, balita, issue kag iban pa. Yes po, no. Ang isa sa pinaka-exit line ko gid po during sang nagdaog ako, no. No one should ever have to beg for the right to be seen, to be loved, and protected. So, people of diverse SOGSC, Iloilo, please balano naton kung para sa ano ni ang SOGSC bill.
Hindi ni siya para tudloan ng mga tao kung maging sino sila, kundi protektahan ang bawat tao maging sino man sila. Kapalalaki, babae, agi, laki or tumboy ka man, maproteksyonan ka sa edukasyon, sa healthcare, sa employment, sa mga opportunities nga gina-deny sa imo, bangod ginaisip ka nga lain ka. So please people, understand SOGSC and please let's fight for SOGSC equality bill to be a law na no sa aton nga nation para maprotektahan gid kita tanan. Madamo nga salamat gid po. Max MJ, madamo nga salamat for sharing with us your story. Subong nga aga, I know kapoy ka pa from duty. I assume haling ka pa sa imo sini nga shift. And thank you gid no, for your works and words para sa bayan. Madamo nga salamat, kag padayon. There you have it, Mabian, si Max MJ Baisa, ang aton sining SOGSC Ambassador 2026 all the way from the Municipality of Cabanatuan nga for the first time nagdaog mga abyan sang sining titulo ang SOGSC Ambassador sang Iloilo City. Congratulate man naton ang tanan nga mga contestants sang sining Pendis-Indis sang nagligad nga tuig mga abyan nagpadulong ako na sang nagligad nga mga inadlaw nagpadulong sa aton sining istasyon para formal nga ipakilala ang ila kogalingon kag subong man ipaalinto ng ilang mga advokasya towards a gender inclusive society, especially sa aton sining mga katapo sa LGBTQIA+ community. Inatamyo naton sa isang medayad nga aga si Kagawad Sam Garbino, akong classmate sa Central Philippine University, kag barangay Kagawad sa San Jose. Pa-shout out naman ang barangay San Jose Council headed by punong barangay Miguel Sajonia Jr. kag sa mga mapisan nga mga barangay health worker, barangay nutrition scholar, kag barangay service point officer or BSPO. Tamyo taman sa isang medayad nga aga sanday Elijah Nika Yawan, sanday Maxa Renz Dicen, Shena Padilla nga nagapamati kadag subaybay sa aton nga episode subong iya nga aga. Sa iban pa naton nga balita mga abyan, formal na nga ginbuksan kahapon sa nga Bacolod City Government ang ila sining Senior Citizen Center. Ang ini nga building isa ka one-stop shop para sa mga lolo kag lola. Sa isa lamang kalugar, ang sentro nagatanyag sa mga importante nga serbisyo kaangay isang yakap registration, medical consultation, laboratory examination, libre nga bulong, dental services, libre nga antipara, pag-print sang OSCA ID, AX, social pension, ka mga livelihood training. Sunog kay Bacolod City Mayor Grega Sataya, prioridad sang ilang syudad ang paghatag sang madasig kag makatawo nga access sa mga serbisyo kag programa para sa katigulangan. Samtang tingubfer sa mga abyan ang Department of Trade and Industry o kun DTI kag Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kun LTFRB sa pagduso sa consumer rights and responsibility. Sining karon lang formal nga ginpermahan sang duha ka ahensya ang isa ka kasugtanan tuhoy sa pagpatuman sang project mausisaon nga manugbakal. Katuan sang sining lihok nga epektibo nga mapahibalo sa mga publiko kung sa aton sining nga mga commuter, ilabi na sa mga pasahero kad nagabiyahe ang tuhoy sa mga kinamatarong kag responsibilidad sang kada consumer. Sinalom sa proyekto ang mga public utility vehicle kaangay sa mga jeep, bus kag mga transport hub magaserbe nga mobile educational platform sa diin igapanapik ang mga high visibility poster tuhoy sa consumer rights and responsibility. Target nga ma-launch ang ini nga proyekto sa ikaduha nga semestre sang karon nga tuig. Sa aton nga katapusan nga balita, nagdangat sa 28 ka mangunguma halin sa pulo ka banwa sa Iloilo ang nagpasakop sa 3 ka daw nga package of technology
with Good Agricultural Practices Training sa cacao production. Ining training mga biyan ang ginpatigayon sang Department of Agriculture, Western Visayas. Agi sa sining nga paghanas, nadugangan ang ila ihibalo sa moderno nga teknolohiya sa produksyon sang kakao, husto nga pagdumala sang kumahan, epektibo nga pagkontrol sa peste kag balatian, husto nga post-harvest handling kag pagsunod sa Philippine Good Agricultural Practices. Magluwas sa teknikal nga paghanas, ginhatagan man pagtamod ang kaimportansya sang agribusiness kag pagpabakod sang market support para sa mga mangunguma sang kakao. Ginpakilala sa mga tagpasakop ang Agri-Entrepreneurship Capability Enhancement Program sa idalom sang sagip o kon sagip sa kaak. Sa rin mahimo makabaton ang mga kwalipikado nga organisasyon sang tubtob 5 ka milyon ka pesos nga financial grant para sa pagbakal sang makinarya, salakyan kag iban pa nga kagamitan sa logistics. Anduman sang DA Western Visayas nga maangot ang mga mangunguma sang kakao sa mga institutional buyer kag chocolate manufacturers agud masiguro ang merkado kag bastante nga kita. Alas 9:51 sa aga. Wala kita sang oras nga nabilin sa aton sining nga pagbangalagad. Dili na gilamang kutob ang atong edisyon sa mga adlaw sang Martes, Hunyo 30, tuig 2026. Sa kalagid lamang sa akon mga katuwang teknikal, Mr. Alan Defante sa studio, kag Mr. Rochelle Jones, Hotero sa transmitter. Pero happy birthday sa amon sining transmitter technician, si Sir Jeffrey Bitita, and to our former station manager, Ronji Hamolo. Ako naman ang inyo naging dalaga, JP Hervas. Madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.